Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Good morning, my dear ones, and welcome to Sangha with your servant Radha Charandas. So we are in the part of the Bhagavad Gita where Krishna and Arjuna is in the middle of the battlefield. They're checking out who's on the other side. Sino yung mga kalaban nila. And the discussion now is very significant because Arjuna is trying to reason out or give arguments kay Krishna para umalis na siya sa battle. Pumunta na lang siya sa forest, mag-meditate. Iwanan lahat ng kanyang mga responsibilities. I don't know if na-experience nyo to. Have you tried looking at the mirror for minutes or even hours? Not just for vanity or ayusin yung sarili natin. And also not for other stuff para mas maging malaki yung false ego natin. Minsan yung mga affirmation ng mga new age thing ngayon, di ba? Pero to look in the mirror, to talk to yourself, and really check out kung sino talaga tayo. Who we really are, and what kind of friend are we sa mga tao sa paligid natin. Reality check. Kaya may mga tao din na takot mag-meditate kasi they don't have the courage para marinig yung sarili nilang thoughts. Gusto nila maraming noise na lang and madaming mga distractions. Kasi it's hard para kausapin mo talaga yung sarili mo. To really look in the mirror para tignan mo, teka lang, anong klaseng tao ba talaga ako? We'll read the Bhagavad Gita verses, chapter 1, verses 31 to 35. So we'll try to continue to dissect kung ano yung nangyayari na kay Arjuna and kay Krishna. 31. I do not see how any good can come from killing my own kinsman in this battle, nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom, or happiness. 32 to 35. O Govinda, of what avail to us are a kingdom, happiness, or even life itself, when all those for whom we may desire them are now arrayed on this battlefield? O Madhusudana, when teachers, fathers, sons, grandfathers, maternal uncles, fathers-in-law, grandsons, brothers-in-law, and other relatives are ready to give up their lives and properties and are standing before me, why should I wish to kill them, even though they might otherwise kill me? O maintainer of all living entities, I am not prepared to fight with them, even in exchange of the three worlds, let alone this earth. What pleasure will we derive from killing the sons of Dhritarashtra? So after Arjuna saw kung sino na sa battlefield, nag-doubt na siya, na-bewildered na siya. At the same time, nawala na yung composure niya. Imagine na sa gitna to ng battlefield ng Kurukshetra. So nasa gitna to ng both sides. Nakikita ng maraming tao. And nagkaroon siya ng ganitong breakdown. So in life, mali-experience natin yung mga ganitong mga bagay-bagay. Lalo na kapag may combination na si Maya sa pagbigay ng problem sa atin. Minsan pag isang suntok, medyo mas kaya pa natin. Pero pag combinations, tapos di mo nasalag, nakapanghina na naman talaga. And mako-question mo talaga, teka lang, tama ba talaga yung pinaglalaban ko? Or kaya ko ba talaga panindigan yung fighting spirit na gusto kong gawin? So si Arjuna is having this arguments kay Krishna. First, pinag-usapan natin the previous episode is compassion.
Not because of weakness, but of course, with Arjuna's soft-heartedness. And now, sinasabi ni Arjuna, paano ako mag-enjoy? I'm not foreseeing any enjoyment in victory. Why? Kasi papatayin ko sila. Sila yung magiging kasama ko sa pag-celebrate, di ba? Sila yung mga friends and relatives ko. Tapos sila rin yung papatayin ko. In material life, most of the time, yung mga tao is they're bragging, they're boasting, or they're flexing yung mga success nila sa buhay. Mostly sa mga friends and relatives nila. Pag reunion, di ba, kanya-kanyang kwento ng mga main character sa buhay nila. Sila yung main character sa mundo. Kasi ito yung na-achieve nila, ito yung meron silang mga gamit, ito yung mga brands na meron sila. Gustong i-express ng mga tao yun, mga success nila and possessions nila. Popost sila sa Facebook. Sila ba yung mga nasa Facebook? So-called friends. Di ba? Friends in social media. Meron ako 5,000 friends. Hanggang 5,000 ako. May followers ako or thousands or millions. The question is, totoo ba lahat sila na friends mo? So without knowing na si Krishna, yung goal talaga natin sa buhay, if we're always trying to enjoy yung life, pero selfishly, then hindi talaga tayo mag-enjoy. It's a blind concept, sabi nga ni Prabhupada, because gusto natin mag-enjoy materially. Pero walang hangganan yung satisfaction na hinaharap natin. Pagpunta mo sa finish line na to, may another finish line. May another bundok na kailangan mong i-reach. Ganun yung material life. Kailangan mo ng 1 million. Pag meron ka na noon, kailangan mo pa ng 10 million. Pag na-conquer mo na tong business na to, gusto pa ng bigger business, maging corporation na. So, hindi siya matatapos. So, walang satisfaction talaga. May onting thrill chasing that goal. Pag andun ka na, ayun na yun. Pag nanalo ka ng awards, di ba, salita-salita ka dun. Thank you for mga producers namin, yung mga taong tumulong sa akin, and of course, kay God. Tapos, pag uwi mo, hawak ako yung trophy na yun. Ano na yung next? Ito na yung feeling. Ito lang yung feeling na yun. Just like sex life. Lot of effort para dun sa chase na yun. After nung that activity, magkaroon ng clarity yung mind. Teka lang, talagang effort ko yun para dito. Para sa ganitong feelings for few minutes lang. If a person, yung goal niya sa buhay is mag-enjoy siya because mag-enjoy si Krishna, that will be a different picture. That's why yung devotees, pag napapansin natin, very simple lives lang. Mostly simple lives lang yung mga devotees. Meron sila, of course, mga traces din ng mga material enjoyment, pero it's just for few or fraction lang. Pero alam nila yung goal nila. They want to surrender kay Krishna. I don't get it. Minsan yung mga tao sa Facebook nag-aaway-aaway sila. Even so, devotees. Pero if you come to think of it, lahat sila gustong ma-please si Krishna. Ma-please yung guru. Yung mga little details, nagtatampuhan or naggaselos or merong mga hindi pagkakasundo, pinag-aawayan nila even in yung social media. I don't get it. Bakit? Ba't kailangan pag-awayan yun? Mas small details na yun. Nakalimutan ba natin? Ang goal natin is serving Krishna. It's just like a distraction. It's Maya's, flavor. Diba? And the test of will ng mind natin, ng strength ng mind natin. Paano tayo mag-iisip? Paano natin gagamitin intelligence in these factors, in this scenario? Otherwise, it's just like a waste of time or distraction. Nagkapadala tayo doon. So, kailangan natin ma-remind yung sarili natin, teka lang, para kanino natin ginagawa yung mga ganitong mga bagay? Yung goals natin. Para sa sarili ba natin lang or para kay Krishna? Much more, paano natin ma-connect yung life natin, yung relationship natin, yung love natin kay Krishna? Minsan pag nagdadasal yung tao, nagiging
demanding tayo kay Krishna eh. Punta tayo even sa temple, di ba? Huwag na tayong tumingin sa ibang mga places of worship. Punta tayo sa temple, di ba? Pray tayo palagi kung ano yung kailangan natin. Ano yung gusto natin, ano yung desire natin. Yung wish natin kay Krishna. Okay lang din naman talaga yun eh. Diba? Pwede nating i-justify na, pag ginawa ko to, may devotional service ako magagawa para sa'yo, Krishna. Pag binigay mo sa akin tong relationship na to, atong status ng buhay na to, promise, lagi akong magdo-donate. Last time I was giving this example sa Srimad Bhagavatam Klasa Temple. Bigyan mo na ako ng kotse. Every week, pupunta ako palagi sa'yo. Okay, bigyan mo na ako ng ganitong trabaho. Gagawa ka na ng magandang altar sa bahay namin. Tapos, mag-invite ako ng devotees. It's just a justification. Malalaman mo kung paano kapag binigay na sa'yo ni Krishna. Teka lang. Asa na? Asa na yung weekly mo pagpunta ng temple? Asa na yung gusto mong pag-serve kay Krishna? Pag-serve sa akin or sa devotees? Magaling tayo mag-justify, magbigay ng dahilan. Basta bigay sa atin ni Krishna. What if try natin na kapag nag-meditate tayo or nagdadasal tayo kay Krishna, we always pray. We will try to pray na bigyan mo ako ng will, ng strength para mapag-serve sa'yo and labanan yung mga temptations, labanan yung mga distractions ni Maya. Bigyan mo ako ng matinding reason para palagi ko ma-realize na yung ginagawa ko is end goal palagi is love of Godhead. And bigyan mo rin ako ng sober mind para hindi ako ma-distract sa mga offerings ni Maya. Kung gano'n tayo ka-sober magdasal, mag-meditate, bakit hindi mag-reciprocate si Krishna? Pwede siya mag-reciprocate by not responding immediately. Pero bibigay sa atin ni Krishna yan. Pero kung dadasal natin, of course, is how to forget Krishna, para lumayo tayo sa devotees. Ayaw ni Krishna yon. Bibigyan ni Krishna ng maraming reasons. Pero pag pinipilit talaga natin and we're like, a pain na sa mga tao sa paligid natin, talagang mapagbigyan tayo ni Krishna, okay, gusto ko talaga makalimutan yung devotees, gusto mo talagang lumayan sa mga devotees or sa services, eto na. Tapos bigla masaktan tayo, teka lang, bakit binigyan ni Krishna to? Or maghanap tayo ibang devotees or ibang tao para sisihin. We have to always remember it's between us and Krishna. So ito yung life lesson na kailangan natin ma-realize dito para tayo mag-e-enjoy. Kung gusto natin mag-enjoy personal lang without Krishna, it's of course Maya. It's not Krishna conscious. Si Arjuna, ganito siya mag-isip. Paano ako mag-e-enjoy? Papatayin ko nga lahat sila eh. So in that argument, very kind pa rin talaga si Arjuna. Iniisip niya pa rin yung mga kamag-anak niya. It was mentioned by Prabhupada, there's two kinds of men na makaka-enter sa sun globe, heavenly planets. Or even, of course, yung mga liberation, so-called liberation, mag-upgrade ng life nila. Those Kshatriyas or soldiers na namatay directly in front of the battle kay Krishna. Namatay in front of Krishna sa battle. Or under ng orders nila, ng mga generals nila. And yung second person is yung mga renounced na tao na namatay dedicating their lives para sa spiritual culture. So, teka lang, may karma ba yung mga soldiers? Pumapatay sila. So, there is this so-called codes of war. If a soldier, pumapatay siya under the direction of his authorities, wala siyang kaso doon. Binigay ng general niya, binigay ng mga commanders nila. Diba? Pero kapag nag-decide siya ng sarili niya na hindi authorized ng mga tao sa taas niya,
court-martial. Kasi sariling desisyon yun. So, ganun din tayo kumikilos sa material world. Teka lang, kumakain din kayo ng vegetables ay may life din sila. So, anong difference nun sa pagkain ng animals na may life din? So, ito yung explanation. Kasi, we are trying to offer yung vegetables, fruits, leaves, water kay Krishna. Kasi, instructions na yun. Offer me leaf, flower, fruit, water. But with love and devotion, then He will accept it. So, ito yung instructions niya. Offer it. And also, less conscious din to mga food na to. Hindi mo lahat, of course, napapatay kasi pwede ka lang kumuha ng few leaves or fruits, di ba? So, ganito yung explanation doon. Less conscious na sila. Kung di mo i-offer, may karma pa rin. Pero less yung karma kaysa doon sa animals kasi yung consciousness nila mas mataas. So, mas mataas yung karma. So, better be safe. Offer it kay Krishna. But not just for enjoyment. Offer to kay Krishna kasi favorite ko. Okay lang din yun. Pero syempre, ano favorite ni Krishna para i-offer natin? Just like when we're giving gifts, hindi tayo magbibigay ng gifts kasi ayun yung favorite natin. Bibigay tayo ng gifts kung ano yung favorite or ano yung gusto ng tao na bibigyan natin. Just, ganun yung Krishna consciousness. Favorable kay Krishna. Yung kilos natin, ano ba yung favorable kay Krishna? So dito, ano favorable kay Krishna? Sabi niya kay Arjuna, fight. Stand up and fight. Armed with knowledge, fight. Huwag mong gawin tong pagtakas sa duties na to. Kasi si Arjuna, ang duty niya maging soldier. Ang kailangan niyang i-rule is land. Meron siya kailangan na kingdom. Or kundi kingdom, kahit land. And dinakaw sa kanya ng mga Kauravas yun. Dinakaw sa kanila sa Pandavas ng mga pinsan nila, which is the Kauravas. So, kailangan nilang ibalik yun. Kailangan nilang kunin. And it's Krishna's arrangement na sa side ng mga Kauravas, Kaladuridan, are the evil-minded kings and leaders. It's a collective karma. So kahit anong reason out ni Arjuna, si Krishna actually meron tong rebuttal. Makikita natin in subsequent verses and chapters kung paano niya sasagutin yung mga arguments ni Arjuna. Sinabi rin ni Prabhupada dito na sabi ni Krishna, actually pinatay ko na sila lahat. They're all dead. Kailangan mo lang maging instrument para mangyari yun. Ito yung beauty ni Krishna, yung qualities ni Krishna. He doesn't want spotlight palagi. Lagi niya binibigay yung credit sa ibang tao. Sa devotees niya, much more. Totoo naman. Sudarshan Chakra, pwede naman niya paikutin lahat. Lahat na sa battlefield. Di ba? Tanggal lahat ng siberdatong head nila. Pero, bibigyan niya yung credit kay Arjuna. Ikaw yung gumawa na ito. Be an instrument. So, another prayer na maging instrument tayo ni Krishna or in the hands of Guru para mapag-serve. Not tayo yung magiging bida mag-serve. So, this is an etiquette. This is an etiquette na kailangan natin gawin, lalo na pag kasama natin yung mga seniors or other devotees na much more advanced sa atin. Or even sa material life. Kung sino yung mas mataas sa atin, we don't get their spotlight. We make a way para sila yung mabibigyan ng spotlight. Ganyan yung humble mood. That's the difference between material life and spiritual life. Sa spiritual life, sa Krishna consciousness, it's very graceful how devotees do it. Na yung glorious service is to be behind the scene. Kapag yung tao or spiritual person or devotee, nakikita mo nag-aagawan sa position, something's wrong. Lagi silang position na gusto nila is behind the scene to serve. Sabi nga yung great managers, great leaders, yung mga ayaw maging leader.
Pero individual performer sila. Kailangan lang nila gawin yon because dinemand or ni-request ng mga um, people under them or yung equals niya. And he knows yung deep meaning bakit siya naging leader, naging manager. Kasi para kay Krishna, not because gusto niya magka-power, magka-position, magkaroon ng influence. So yung mga Kshatriyas, not just soldiers, they are leaders of the society. They are the administrators. Ito yung mga roles nila. So, si Arjuna, duty niya yon. Hindi niya kailangan magpaka-monk sa forest para mag-meditate lang. Om Shanti Shanti. That is called escaping, pagtakas. So, pag meron tayong ganitong duties, kailangan natin panindigan kahit hindi tayo magaling doon sa duty na yon. Hindi ako magaling na tatay, so aalisan ko na lang anak ko. Imagine, di ba? Di pa ako ready. Di ba? Ginawa mo yan. Inisip mo ba yan habang ginagawa mo tong activities na to? Hindi pa ako ready. Sad but true, ito yung meron tayo sa society natin ngayon. So, a lot of wisdom na makukuha natin dito sa verse na to, sa few verses na to. So, whenever we decide in life, kailangan maisip, si Krishna ba yung reason or gusto natin mag-enjoy lang? Because automatic benediction ni Krishna kapag nag-offer tayo ng service para kay Krishna para mag-enjoy siya, automatic nag-enjoy tayo. Automatic nakukuha natin yung peace of mind, yung bliss na yun. The duties of a person is very important. Minsan magulo yung pag-iisip natin, ano ba yung duty natin? Then ask your guru, ask your mentors. Kung di natin makita yung sarili natin sa salamin, natin yung duty natin. Ultimately, kung ano sa paligid mo, sa family, role mo dyan, ay yung duty mo. Kailangan maging dutiful ka na anak, if ikaw yung anak. Anyway, lahat tayo, anak ng parents, whoever they are, wherever they are then. Kung may mga step-parents ka, tapos both of them are working hard to co-parent, may two sets of parents ka, swerte ka. If you're gonna see it that way. Less drama. Pero kung titignan mo ng very dramatic, sad boy perception, broken family kami, kaya ganito ako. No, make a way para ayusin mo yung sarili mo. If kailangan mo mag-therapy. Hindi ka magiging sad boy lang. So, kung anong bibigay sa yung barahan ng life, laruin mo na maayos. Lalo-lalo na kapag yung duty natin is may responsibilities tayo sa ibang tao, like a parent. Ayusin natin kung paano maging parents. At the same time, hindi tayo dapat mag-escape because of so-called reasons, na katulad ng sabi ni Arjuna. So, bakit naging fake friends and fake families and fake life? Because yung mga sa kabilang panig ng war, lahat yon so-called friends, relatives ni Arjuna, but they're all fake. Paano mo masabing fake? Nag-side sila kay Duryodhan eh. Nag-side sila dun sa mali. Sometimes, some of them, hindi na sinasadya na mag-side kay Duryodhan. Na-trick sila na Duryodhan. We'll learn more about them. Pero ito yung reason na yan. Yung pinaglalaban mo ba sa buhay, pinaglalaban mo ng mga tao or the right people. Like yung pinag-usapan na natin, minsan kailangan dumaan tayo sa scenario sa life natin na matetest yung mga people around us. Or mag-down talaga tayo. Magkaroon talaga tayo ng embarrassing moments or mag-viral ka talaga nung i-cancel ka ng mga tao. Online or hindi. Makikita mo kung sino yung mag-stand and yung papagtanggol ka talaga. Of course, kung talagang ikaw yung victim or ikaw talaga yung villain, hindi ka naman basta-basta papagtanggol ng mga tao. Pero, yung mga taong totoo sa'yo, pwede kang bigyan ng real talk. Teka lang, mali ka talaga. Depende lang sa false ego natin kung paano natin tatanggapin yon. Just like yung life ng mga parties. Diba? How sure you are na lahat sa parties na yon is real para sa'yo? Or may kanya-kanya silang agenda
to meet other person, di ba? Satisfy their sex desires or to flex. Pag uwi mo, mag-isa ka lang or pag uwi mo, ikaw rin maglilinis ng bahay mo after ng party. Not all. Of course, meron din talaga dyan na mga sasabayan ka kahit anong mangyari. Then, sila yung mga gem. And not all people around you clap for you. Yung iba dyan nanonood lang na magkamali ka. They're there because merong benefit sa kanila. It's negotiable service, negotiable friendship. Hindi siya devotional. Kasi merong benefit sa kanila eh. Merong sila napapala. Pag wala na, oops, ano ulit. Maranasan yan ng mga tao nagiging successful from rag to riches. Dadami yung kamag-anak mo, dadami yung mga friends mo, magkakaroon ng special reunion. Or fame, di ba? Pag may fame lang, small fame lang, lumalapit na. Kaya yung ibang famous na tao, sobrang allergic na sila sa ganun eh. Dumidikit lang yung mga tao sa kanila because of fame. Cloud chasing lang. Cloud chasing lang. Nakakapagod naman talaga yung mga ganun, di ba? Papaligid sa'yo, alam mo, puro fake. Ito yung magandang na-observe ko sa mga community ng nag-skateboard. Hindi ko nakita sa ibang sports or hobbies yon. Sa skateboard, lahat sila pumapalakpak kahit very simple trick lang na gawa ng beginner. Very welcoming sila. Hindi mo kakilala, papalakpakan ka. And pag may isang tao na nagka-try ng trick na yon, walang magkapasikat na gagawin niya sa harapan mo yung gusto mong gawin. No, i-coach ka nila unless i-request mo. Pero hindi ka yayabangan basta-basta. Much more, nire-relish namin last time, yung mga culture lalo ng skateboard nung 20 years ago, mas magkakakalala pa kayo. Mas nag-uusap yung mga tao. Of course, ngayon mas sumalaki na, mas maraming tao na yung pupunta na, dadalute na rin yung culture. Pero until now, ito yung culture na yun. You clap for others. Nood kayo ng mga skate videos, yung mga short clips lang. Pag may nagawang trick, lahat nag-celebrate. Lahat inaampas yung board nila, binabato yung board nila. Lahat sila pumapalakpak. Ang sarap kung ganun yung mga tao sa paligid natin, di ba? Small wins. Lahat sila celebrate talaga for you. Makikita mo yung tao na hindi papalakpak. Tapos andun lang sila kapag may nangyayaring hindi maganda. Gusto nila malaman lang pala kung ano yung fault mo. Not because they're concerned. Because they feel okay. They feel much more dominant and superior kasi nagkakamali lang din pala to eh. So keep your circles real. Better to have fake parties with real friends. Natin yung mga devotees, diba? Kung paano tayo mag-party, prasadam party. Mocktails, kunyari may mga drinks, diba? It's fake parties. But of course, it's nice because with real friends, diba? Sober parties. I would rather choose that rather than yung so-called real parties tapos with fake friends. Doon na tayo sa fake party with real friends. Gandang event title yun, no? This is Bhagavad Gita, reality check. Hindi natin kailangan maghanap ng mga tao, puro fake yung mga tao sa paligid natin. Bhagavad Gita is you facing yourself in the mirror. Teka lang, ako ba to? Ako ba yung pinag-uusapan dito? Ako ba yung fake friend? Ako ba yung fake family? Ako ba yung nag-show ng fake life lang? That's the wisdom. Always check yourself first. Look in the mirror bago tumingin sa bintana. Maghanap ng mali ng iba.